natin ano-ano ang mga pinakamasaswerteng kristal ngayong taong 2025 na pwede nyong proteksyon, bilhin at magkaroon. Napakahalaga na mayroon kayo ng mga kristal na ito. Ano ba ang bagay na stone sa bawat animal zodiac na meron tayo? Unang-una ay para sa mga rat. Napapabilang ka sa mga rat group kung ikaw ay pinanganak sa taong 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, and 2020. Okay? Ngayong taong 2025, ang mga rat ay matutulungan with the moonstone. Nakikita nyo yung itsura ng moonstone dyan sa screen natin. Ang moonstone ay kilalang bato that creates connection, intuition, and emotional balance. Ang moonstone ay makakatulong sa mga kaibigan natin na mga rat to cultivate ang mas mahabang pasensya. Kasi ngayong taong 2025, ang rat ay kulang na kulang ng pasensya. Okay? Pabugso-bugso ang emosyon ng mga rat, padalos-dalos kung magdesisyon. That's why, ang moonstone ay makakatulong din to give you emotional clarity, both of which will be needed, okay, para mapagtagumpayan mo ang taong 2025. So, you can actually place a moonstone sa lalim ng iyong unan, na ginagawa ko rin po, o di naman kaya, you can wear it every day through necklace, earrings, o di naman kaya bracelet. Sunod ay ang ating mga kaibigan na ox. Ikaw ay napapabilang sa group ng mga ox kung ikaw ay pinanganak sa taong 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, and 2021. Ina-advise o pinapayuhan po ang ating mga kaibigan na ox to embrace and wear the black obsidian ngayong 2025. Ito'y makapangyarihan na kristal o makapangyarihan na bato with the grounding energy na makakatulong sa iyo na maging focus ka sa kung ano ang ginagawa mo. That's one. Maging kalmado ka sa mga plano. Kahit nasa gitna ka ng unos o gulo, ay magiging kalmado ka. Lalong-lalo na kung ikaw ay tumatahak and you are navigating your professional and personal na mga pagsubok sa buhay. Itago or magtago ng black obsidian sa desk mo, sa workstation mo. O di naman kaya ring, sing-sing na ang bato ay black obsidian para makakuha ka ng enerhiya that will help you be stable to sustain kung anumang pagsubok ang pwede mong harapin sa 2025. Para naman sa mga tiger, you belong to the tiger group kung ikaw ay pinanganak sa taong 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, and 2022. Para naman sa mga tiger, ang amethyst. Okay? Ang amethyst, ang kristal na angkop sa inyo ngayong 2025. Amethyst ay kilala bilang nagpapakalma ng mga kristal, nagbabalanse sa enerhiya na present kung saan ka man. Okay? And ito'y makakatulong sa ating mga kaibigan na tiger na ma-maintain na klaro yung pag-iisip nila, it's not foggy. Yung emotional quotient natin ay balanse o may tinatawag nating equilibrium, emotional equilibrium ngayong taon na ito na magde-demand ng introspect and the power that you have. Okay? Kasi ang mga tiger is talagang they are the aggressive and the powerful one. Instinct nila yan. So, para ma-tone down ito, you need to have the amethyst with you. Bakit? An excessive energy kasi will lead you to gulo, misunderstanding, o ma-misinterpret ka ng mga tao. Pwede kang magsuot ng amethyst na pendant kasi mas maganda ito gagawin mong pendant malapit sa puso mo, or pwede mong gamitin when you meditate para mas ma-enhance ang iyong spiritual insight. Dumako naman tayo sa mga kaibigan natin na rabbit.
mga rabbit na pinanganak sa taong 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, and 2023. Nahaangkop para sa mga rabbit ngayong 2025 ang rose quartz. Ito ang tinatawag natin na kristal o bato ng pag-ibig and compassion. This crystal ay sumusuporta for our emotional healing. Kasi po, tayong mga rabbit ay mabilis tayong magdamdam. Okay? And ito'y makakatulong para mabuksan natin ng mas malaliman ang mas meaningful na relationship na mayroon tayo. So, we can place or pwede tayong maglagay ng rose quartz on our bedroom, sa tabi natin, o hindi naman kaya on our work table or workstation, or wear a rose quartz bilang bracelet o bilang pendant o bilang hikaw o bato ng iyong singsing. Sa mga dragon naman, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, and 2024. Dragon ay makakakuha ng karagdagang tulong at lakas galing sa citrine na mga kristal ngayong Year of the Snake. Ang kristal na ito ay tinatawag natin na merchant stone. Okay? O kristal ng mga negosyante o naghahanap buhay. Kasi citrine attracts wealth, success, and positivity. Humihikayat, humahatak ng kayamanan at tagumpay at positivity. So, ideal po ito para sa mga dragon na gustong mag-manifest ng abundance, kasaganahan, o di naman kaya ma-achieve ang kanilang goal sa buhay. Pwede kayo magdala ng citrine, maliit na citrine sa inyong mga wallet, o di naman kaya sa southeast corner ng inyong mga tahanan para mas ma-stimulate ang prosperity ngayong taon na ito. So, make use of your compass, mga dragon. Saan ba ang southeast? Doon kayo maglagay. Para naman sa mga snake, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, and 2013, kasama na ang 2025, kasi ang taon na ito ay taon ng mga snake. Para sa mga snake, ang angkop na kristal ay tinatawag nating lapis lazuli. Ito ang perfect stone ngayong 2025. This gem, this crystal is deeply connected pagdating sa dunong o katalinuhan, intuition, and katotohanan, truth. All qualities that resonate with the snake natural inclination. Pwede tayong magsuot ng lapis lazuli as a pendant or keep it on your work desk to enhance your decision making para hindi mga maling desisyon ang maibibigay mo o maipapayo mo o mailalabas mo para sa mga tao mo, sa iyong negosyo o sa iyong hanap buhay. At the same time, this will help spiritual insight. Para sa mga nagre-review, preparing for board exam, o preparing for any form of exam, civil service, board exam, or midterm examination, para sa mga nanay dyan na gustong tulungan ng kanilang mga mahal sa buhay, yung mga anak nila, pamangkin nila na nag-aaral, naghahanda ng review, ano pa ba ang mga examination, mas mainam na makahanap kayo ng lapis lazuli and place it on that desk kung saan sila nagre-review, nagbabasa, or nag-aaral.